Check ko lang kung visible na siya. Yes, Gov, kita na. Ayan, okay. Ayan, thank you. So ito, insights lang no, sa electrical system design of large commercial buildings. So marami namang large commercial buildings. So we will focus on malls, no? Kasi yun naman ang usually common sa areas natin. Mga Luzon, Visayas, Mindanao, may mall talaga. Yeah, so would like to go first on our abstract. Lipat ko lang itong parang. Okay. This discussion aims to provide valuable insights to fellow practitioners on the electrical system of large building, specifically malls. So it seeks to enhance competencies in electrical engineering services, promoting safe and efficient system design by optimizing resources and implementing environmental friendly solutions so we can contribute more sustainable and cost-effective building operations. So yun yung pinaka-abstract natin ng presentation na to. Yeah, before we proceed, so ito lang yung ginawa kong references para alam natin yung saan natin kinuha yung mga data natin. Ano? Of course, from our Philippine Electrical Code down to the guidelines issued by my DOE, from IEEE, meron din sa IIE. Different standards ang reference natin dito. Okay, so trivia muna tayo dun sa statistics. When we talk about mall, number 1 dyan talaga si ESM. No? So top on the list in terms of the floor area lang nilagay ko dito. Of course, proportionate dito yung power requirement. So dyan sa NCR, mostly sa NCR to. Sa Luzon lahat. Ano? So sa ESM Mall of Asia talaga, pinakamalaki. 58 hectares. So siyang number 1. Dito sa Davao naman, nasa lang kami, 24 hectares. Although nag-ano siya ngayon, nag-i-expand ang SM City Davao. So tingnan natin, malaki yung floor area talaga ng mga malls. So malalaki din yung power requirement nito. So paano siya pinagtagpi-tagpi yung power requirements ng mall? So yun ang di-discuss natin. We will not be dealing more on the computations na details. Ano? Ito lahat mga scheme na isi-share ko siya. I will be able to get something kasi yung computation naman na tinuro natin sa atin lahat yun eh. So kung paano na lang siya ginawa, yun ang pag-usapan natin. Before going to the details of the electrical system of mall, balik lang muna tayo dito sa stages of design. Ito hindi lang for electrical system design. Kasama rin natin dito yung other trades. Kasi pag ginawa natin yung stages nito, kasama natin sila eh. Nandyan yung mga architects, yung mechanical engineers, no? Electronics engineers, plumbing, and sa fire protection, kasama natin sila. So we have 4 stages here. From conceptualization stage, the preliminary stage, develop design stage, and the detailed design stage. So, tingnan muna natin kung ano yung mga coverage nito. Yeah, for the conceptualization stage, ito yung pinakamalaking demand kasi ito yung unang meeting ng grupo. So lahat ng naiisip kung anong gagawin, present. So ang magiging output natin dito, sketch drawings lang muna talaga. No, showing substation on our part, substation, yung service route, saan dadaan, space allocations, kailangan nating banggitin doon. Ito, kailangan namin si room, si substation dito, ganito kalaki. And then we also propose design standards natin and parameters to be used. Yung voltage rating, transformation scheme. So kailangan pag-usapan na doon sa conceptualization stage para lahat din inform kung ano yung magiging direction ng design ng project natin. Okay, so simple lang muna yung output nito. So when we proceed to the another stage, ito ng preliminary, ito yung gap. No? Bridges the gap between conceptualization stage and the design development stage. Yung output naman natin dito, meron na tayo mga single line diagrams na papakita
pero wala pang sizes. So flow lang ng power kung paano gagawin. And then may specification outlines na rin, schedule of equipment, pero more on generic scheme pa lang ito lahat. Ano? Kasi mag-i-evolve pa to eh. Depende dun sa magiging expansion ng different rates. And then of course dun sa TOR na bibigay sa atin in terms of reference ng design. Then having those two stages, hindi lang kasi maraming series of ano yan eh, meetings diba ginagawa natin. So maraming pabalik-balik na meeting yan. So when we reach this stage, the develop design stage, then we focus on the technical refinement na, detailed coordination within the overall building design. So yung single line diagram natin dito, meron na siyang mga equipment, may sizes na. Yung breakers natin and cables, meron ng sizes. Our drawings, makikita na rin natin yung mga plant locations, the risers, yung i-room natin, dyan na. Lighting and power layout, basic na una lagi ito. No? The reflected ceiling plan with preliminary coordination. Ibig sabihin nito kasi dapat nare-reflect na doon yung mga utilities na nasa ceiling. Baka may conflict. Ilaw natin tsaka si sprinkler heads, baka the same location or talaga magkatabi. Yung mga other equipment, si access point, nandyan din yan. So lahat makikita na dito. Kung may mga conflicts, so re-resolve lang yan. Of course, the preliminary technical specifications, then may cost estimate na yan, na graph is cost estimate. Then until we balik ko lang. Yeah, till we reach the detailed design stage, ito na yung talagang kompleto na. So from the name itself, detailed na siya. That's from the single line diagram. So matagal-tagal nyo ma-reach itong stage na to. Depende sa phasing ng grupo, sa schedule na binigay. So kung mas maiksi yung schedule, mas stressful. Na? Kasi lahat, hindi ka pwedeng gumalaw eh kung hindi kasama yung ibang trades dito. So tayo pa naman ang nahuhuli. So without the data from the mechanical, from the plumbing, so hindi natin mabubuo yung design natin. Pag gumalaw sila, nag-change rating sila, babago din tayo. So matagal bago dumating dito sa stage na to. Then with all the details, nandito na lahat. From the single line diagram down to the detailed technical specifications and the cost estimate. So yun yung stages ng design. Okay, now we go to the shopping mall. Kung yun ang pag-usapan natin talaga eh. So ano yung nasa shopping mall na loads? So ito, system loads. So any component doon na mag-consume ng energy, kailangan natin i-consider. Yeah, for shopping mall, nandyan talaga yung mga tenants. Yan yung kung saan yan yung talagang product nila eh, space, yung mall. Binibenta nila yung space, leasable space. Yan talaga. Kaya minamaximize nila yung space na yan. For every square meter, kailangang ibenta. Kaya yung challenge nun, pag humingi ka ng space allocation for our utilities, talagang defend mo pa siya. Now, for tenant classification per location, per floor, so kailangan nating i-analyze ito. Kasi nilalagay dyan, nandyan yung mga restaurant, nandyan yung boutique, food court, food carts, island modules. So lahat dyan, i-layout naman yan eh. So, isa pa lang yan sa mga loads na consider natin. Of course, nandyan si supermarket. And the supermarket, aside from lighting and the air conditioning load, aircon, alam natin, aircon malaki. So meron ding malaking load dyan sa supermarket. We call it low temperature area. So anong mga nandyan? So nandyan si display chiller and freezer, walk-in chiller and freezer. So mamaya papakita ko kung anong forma nito. No? Yung walk-in at saka si display chillers.
kasi mga compressors ito eh. So yan ang big considerations na load na nandyan sa supermarket. Then we also have the activity area, yung stage setup, nasa mall naman talaga ito. Yung sound booth, so kailangan din natin supplyan. Although yung activity area as experience, pag malakihang ano na talaga event na merong mga celebrities or VIPs, yung power supply provision mo doon sa mall activity area magiging backup kasi nagdadala sila ng sarili nilang generators, lalo na pag naka sila live show na may sariling talaga generators. Yun yung primary source nila ng power, and then naka-backup na lang yung natin, abang doon kasi malaki yung requirement nila pag ganyan. So yan, consideration natin, may activity area, nilalagay lang namin dito na may dadaanan yung kable nila from outside, no? Yung galing sa temporary gensets nila. So may mga abang tayo doon na mga sleeves kung saan sila lulusot. Then for special function area, ito yung mga cinema, the bowling, kung may skating rink, kung malaki yan convention center, meron na rin. So dyan sa NCR, ganun ang sistema. Meron na talagang convention center. Dito sa Davao, meron din naman. Pag SM, meron siya. Then the fountain area sa labas. The powerhouse and the rooms, of course, depende na kung naka-integrate sa main building or naka-separate siya, may sarili siyang EMB, electromechanical building, may sarili. Sa mga malaki pa yung space, nilalagyan na separate building, electromechanical building. Naka-house naman din yung transformer, si genset, si chillers. Pero yung medyo compressed na yung area, so mina-maximize, integrated na siya dun sa main building. Our emergency power provision, allocation, and voltage rating. Okay? Now, we do the data gathering naman. No, sa mall. Sa tenant, bago pumasok kasi yan si tenant, mga big malls na naka-establish na, meron tayo tinatawag na construction guidelines. So pag pumasok si tenant, gusto kong kumuha ng space dyan, okay, bibigyan niya siya ng construction guidelines. Anong nandun? So pick upin natin yung sa electrical side. So per bay, per location, meron ng allotted na power provision, say 100 amps na 3-phase. Ngayon pumasok si restaurant, malaki kailangan niya. Kailangan niya 300, kailangan niya 400. So magiging usually nandun sa construction guidelines, si tenant na ang mag-handle ng upgrading. Wiring from the tenant space going to the e-room or the meter center, si tenant na yun, charge na sa kanya yun. Kaya ready dapat yung meter center mo to receive ng mga big loads na upgrading ng tenant. Dapat kino-consider din yun. Dun sa, may mga spare provision ka dun sa meter center. Yan yung mga movement ng tenants malaki yan. So pag kinuha naman niya yung dalawang space, dalawang provision yung mababakante mo kung nag-upgrade siya. So usually nag-upgrade dito yung mga food tenant na as experience. Okay, si supermarket chiller and freezers, so makukuha mo naman to sa end users, yung mga data nito. Yung air handling units, so mamaya pakita ko. Ang pumps, may chilled water pump, condenser pump, sump pumps. So itong mga chilled water and condenser pump, sa ito sa aircon, sa mga big aircons. Si domestic water pump and fire and jockey pump, so kasama din. Fan blowers, exhaust, and fresh air. Nandyan yan sa basement, mga exhaust blower. No? Nagtatanggal ng gas fumes, carbon monoxide sa basement, sa parking areas. Other exhaust system, makita natin sa food court, sa mga cooking tenants. So pag may exhaust ka, may fresh air blower din. Yan, partner palagi, ano? Kasi pag in-exhaust mo siya, wala kang fresh air, mauubos yung hangin sa loob kasama yung malamig na hangin na aircon.
So, mas hindi efficient yung ano mo doon. Magiging inadequate yung aircon system mo kasi nilabas mo na to the exhaust pag wala kang pressure blowers. Ito, sewage treatment plant na STP. So, required naman talaga sa big commercial spaces ito. So, anong nandyan na i-consider natin? So, may mga blowers, may mga transfer pumps. Depende sa STP, kung depende sa design, ano? Meron na kasing lumalabas ngayon ng mga compact. So, mas maliliit din yung blowers na kailangan nila. Marami ng technology na mas na-simplify nila at mas efficient na. Di tulad dati yung mga STP talagang malalaki. Okay, for the centralized air conditioning system, mamaya explain ko itong water-cooled chillers, the cooling tower, and the air-cooled chillers. Meron ding split type air conditioning system for the offices. Sa mall, may centralized air conditioning system tayo. Meron pa rin mga split type. Bakit? Kasi si centralized air conditioning system, malaki ito eh. So hindi mo siya pwedeng paandarin na wala siyang partner din na mga air handling units na sufficient na mag-trigger sa kanya na mag-on yung malaking chillers. Tsaka hindi rin practical na pandarin mo yung chiller mo, yung loads mo maliit lang. So hindi rin practical. Kaya meron pa rin mga split type na provide para dun sa back offices ng mga maliliit. Usually unang nagbubukas, late na nagko-close. So may sarili silang air conditioning system. Of course, the floor plan and the reflected ceiling plan, kailangan din natin. Okay. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina when we go to the supermarket. Ito lang makikita natin, yung mga display chillers and freezers. Pero at the back nito, marami siyang equipment partner. So, ito, kumukuha ng lamig sa likod. Ito yung partner niyan. So, maraming klase ito. May mga piston type, may mga screw type, compressors. So, chillers and freezers. Different ratings kasi. So, si chiller usually, mas mababa ang rating niya kumpara mo sa freezer. Kasi temperature rating ng chiller nasa 4 degrees up to 15. Chiller pa, tinatawag yan sa low temperature area. Si freezer naman, negative 18 hanggang 29. So, mas matagal trabaho ni freezer, mas malaking compressors ang kailangan niya. So, mas malaki rin ang power rating. So, yan yung partner, magka-partner palagi. Ito naman, ito yung air handling units. Sa aircon naman ito. So, sa bahay, naka-integrate na kasi kung yung mga split type aircon natin, makita natin sa loob, may indoor. Sa mall naman, ito yung indoor niya. Blower siya na meron siyang coil na lumalamig from the chiller. Si chiller talaga yung nagpapalamig ng tubig dyan sa coil. So bubuga niya yung malamig na hangin, babalik niya rin sa air return kasi may return ito eh. Cycle lang. So ito yung mga air handling units. Yung iba nito, naka-build up sa building, ginagawa nila ng room. Meron ding iba na talagang orderin mo na lang, naka prefabricated na siya, deliver on site, na buong air handling unit na siya. Nandiyan na yung blower niya, yung motor niya, controllers, mas madali siyang ikabit na. So usually, air handling units, ang capacity niya kasi tinatawag na cubic feet per minute, CFM. So typical motor horsepower rating nito nasa, yung mga small AHUs, nasa 5 to 15 horsepower. Yung talagang large AHU, malalaking AHU na, nasa 50 to 150 horsepower. Yung mga motors na consider natin sa load computations. Yeah, ito yung chiller na partner ni AHU. So, kailangan nating malaman ito,
ito is on the mechanical side, but we need to be familiar with the other trades para alam natin mas madali sa ating gawin yung design ng electrical natin. Kung paano siya nag-operate, so anong susuplayan natin. So for malls, chillers talaga ang pinakamalaking load. Dalawang klase siya, air-cooled tsaka water-cooled. Kailan ginagamit ito? So si air-cooled, usually ginagamit siya sa mga areas na kulang ka ng space, tsaka hindi ka gusto mong less maintenance. Kasi si air-cooled wala ng cooling tower. Si water-cooled kasi may partner pa na cooling tower. So may additional load ka, may additional ka na i-maintain. Kaso lang, mas malaki yung power requirement ni air-cooled. Mas matakaw din siya sa kuryente kaysa kay water-cooled. For areas na talagang maganda yung tubig, yung tubig quality, yung water quality nila, wala masyadong scale formation, nag-go sila into water-cooled. Kasi yun yung problema sa maintenance ng water-cooled pag masyadong may heavy metals yung water quality, madali mag-scale. So yun yung problema sa water-cooled system. Kaya they go for the air-cooled kung hindi maganda yung water quality sa area. So ito, typical rating ng chillers, naka-tons kasi ito eh. So yan, may mga 100 tonner nito up to 1,000 tonner. So yung equivalent na power requirement niya nasa mga 70 kilowatt to 700 kilowatt. So yun yung mga considerations. Tsaka pag mall na chiller system, hindi lang ito nag-iisa. Multiple of chillers ito. Kasi pag depende sa requirement ng area, pinapandar nila as needed. Nagdadagdag lang sila. So, kaya multiple of chillers. Importante makita natin kung ano talaga requirement ng air conditioning system for our consideration dun sa design. Okay? So ito, i-explain ko lang itong cooling capacity versus the power consumption kasi maraming mali dito. Yung mga baguhan, pag binigyan ng equipment schedule ni mechanical, nakalagay doon, meron dong tonner at saka kilowatt eh. So yung ibang designers na hindi pa masyadong kabisado, napipick up nila yung cooling capacity na kilowatt, which is masyadong malaki kumpara doon talaga sa power requirement ng system, yung power input. Di ba yung cooling capacity niya kasi di-divide mo pa sa COP. Yun yung talagang actually power input requirement niya. So tingnan natin, sa air-cooled 2.5 to 4 yung COP niya. Si water-cooled 4 to 6.5. So the higher yung COP, mas efficient siya sa power consumption. Yan na natin dito sa next slide. Yan. So ito yung chiller sizes. Estimated power consumption. Tingnan nyo yung cooling power equivalent niya. Cooling capacity, 352 kilowatt. Pag ito yung na-pick up mo, masyadong malaki. Supposed to be ito lang ang power na kailangan niya. Estimated power input. Kaya ito yung hanapin mo sa nameplate. Baka ito yung ma-pick up masyadong malaki. So cooling capacity ito, equivalent ng cooling capacity ng 100 TR to 100. Ito yan. So dito kasi estimated power input. Meron din siyang horsepower input equivalent. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina na cooling tower. Meron ka lang nito pag ang ginamit mo is ang pag ginamit ng mechanical is yung water-cooled. So kung water-cooled system chiller siya, meron ka pang cooling tower. Usually nito nasa roof deck. So may mga blowers sa taas yan. So additional load yan. May sariling MCC din ito. So consider mo rin. Typical horsepower rating ng blowers nasa 5 to 15.
horsepower yung mga motors niya. So, buga yan paakyat yung buga nito. Kaya may mga grill sa gilid, dyan yung in ng hangin, lalabas niya dun sa taas. Kung saan yung bubuga, yung papalamigin niya yung water. And then babalik niya sa chiller, then iikot naman sa loob yun. Okay, the cooling tower yan, kung 100 to 200 TR, yan, 5 to 15 horsepower. Pag dito ka naman sa 1,000, aabot siya ng 100 to 200 horsepower. So malaking ano na yan, system. Okay, ito naman, another load, jet fans. Yan, nakikita na natin ito no, sa mga modern buildings. Before, wala pa ito. Nag-evolve lang siya kasi nga yung conventional way of doing of treating the gas no, sa basement, sa parking area is lalagyan nila ng duct system. Napaka space no, kukuha na siya ng space, at the same time costly pa kasi all the way dadak mo siya papunta sa gitna. Jet fans, ito naging popular siya kasi gamit na siya ngayon sa gitna. Okay. So jet fans naging popular siya para for the air movement and ventilation. Kasi pag masyadong malawak na yung commercial space mo, di ba, sa gitna, wala ka namang perimeter. Sa perimeter ka lang pwedeng magbuga ng exhaust eh. So paano yung mga gas nandun sa gitna? So ito, with the jet fans, ano siya bubuga niya yung hangin eh. So operate generating a high velocity airflow papunta dun sa main exhaust blower na nasa perimeter. Then finally, yung exhaust blower na lalabas. So this will remove pollutants sa loob ng basement or sa parking area. At the same time, will provide air circulation. So marami to. Malilit na motors nito pero kaso lang marami din. So you have to consider. Ito sump pump. Another load. So usually basement din, basement parking. Kasi pinaka-lowest area, nandun naman yung tubig. So may mga malalaki ding sump pumps na 3-phase. Meron din sa mga elevator pit. Maliliit lang yun nandun sa elevator pit. Pag basement parking talaga, malaking sump pump yan. Depende na, lalo na pag mas maraming basement, lower level. So, kailangan mas malaking capacity. So, consider din natin ito. Okay, the STP. Ito yung sewage treatment plant. So, essential for commercial buildings. Requirement talaga ito ni DNR. So, it will remove contaminants, no, ensuring compliance with the environmental regulations and reducing pollution. So before yung output nito, titreat pa talaga na papasok dun sa parameters na nire-regulate ni DNR. Yung effluent mo nito. So yung meron kasi an influent and effluent. Sa mall, pag nire-reading mo yung main water meter mo, check mo rin dito sa effluent niya kung yun yung dami ng liquid na lalabas din ng mall. So titingnan nila yung water meter, may ilang cubic meter yung na-consume mo. So more or less yun din yung pa-process dito sa STP. So sa nandyan sa STP, blowers, kaya yan mga aeration, may mga aeration kasi so multiple of blowers yan. So ranging from 5 to 15 horsepower din. Depende din ano. So another load to consider. Ito talagang required walang mall na walang STP. So yan, power consumption ng STP for small building, ito kiloliters per day yung ano nila, capacity. Then we have the power consumption estimated power consumption for references natin in terms of kilowatt. Okay.
Another load for malls na consider natin is yung sa entertainment. Kung may bowling ka, skating rink ka, so ito naman under sa mga specialty contractors. So kung sa bowling, sa likod nito, napaka-maraming servo motors. Servo motors talaga per lane. And then under this lane, yung pinakakahoy niya, sa ilalim niyan, marami din niyang blowers. Kasi sinicirculate palagi yung hangin sa ilalim. Bakante yung ilalim nito, yung bowling. So meron niya mga heaters, may blowers, kinokontrol yung humidity, temperature sa ilalim ng lane. Kasi pag hindi siya na-maintain, nag-moist, masisira itong kahoy. So marami din tong load sa likod. And yung mga controllers dito naka-UPS pa. So may separate din siyang, aside from the UPS, meron din siyang voltage regulators na titingnan. Skating ring, ganun din. So on the side, the bottom right, nandiyan yung mga compressors na kailangan din. Mas malaki, skating ring, mas malaki yung power load requirement. So, okay. Another load to consider. Sa labas naman tayo. So, sa parking. Sa parking ngayon, kasi meron na ng solar, in-integrate na yung solar. So, hindi masyadong malaki yung requirement na. So, pero kailangan pa rin merong nakakonect to normal power sa grid. Kasi yung solar natin, pag nagloko na, dapat meron kang nakakonect talaga sa normal power. And then itong tower, pylon tower ang tawag natin dyan, yung signage. Ito pa yung conventional pylon tower. Sa ngayon kasi naka-LED na eh. So naka-LED board. Although yung mga ganitong conventional yung design, pero yung sa loob nito LED na rin. Pero yung iba, pag malaki ang mall, malaking LED na ang nilalagay nila. Nung una, yung LED board, malaki pa yung power requirements, tsaka makakapal. Tsaka required pa ng aircon. Ngayon, maganda na yung mga technology, maninipis na yung mga LED signages. Pwede nang nakabilad sa araw, walang problema. So, mas na rin yung power requirement niya. Mas maliit na rin. So, nag-innovate na rin siya. Then another consideration, so ito, mas high-tech na, no? Mga mall ngayon, meron ng EV charging station. So, when you consider this, meron nagre-regulate dito sa DOE kung paano isi-set up yung EV charging station. So mga EV chargers, power ratings, ito naman, may AC, may DC, yung mga fast charger. The more sophisticated, mas mahal kasi. So sa mga mall, dito tayo sa level 2, yung mga charging hours siya na equivalent. So meron ding mga references nito from the DOE, sa primer ng DOE. Makita natin. Yan, consider natin kasi papunta na tayo doon sa e-vehicle na Although konti pa lang to, pero talagang yun na ang trend. Talagang ano lang naman sa atin na kumuha ng e-vehicle kung yung performance niya, yung maintenance, yung parts, yun pala yung lang ang ano sa atin ito eh. Yung negative pa medyo kumuha. Pero kung talagang available lahat yung lahat ng concerns maayos na. So, lahat gusto mag-e-vehicle. So, challenge niyan yung power requirement naman. So, for new buildings, talagang naglalagay na ng EV chargers. Ito yung Department Circular from the Department of Energy, providing for a policy framework on the guidelines for the development, establishment, and operation of electric vehicle. So, yan yung titingnan mo, yung Department Circular ng DOE. You have to review, check on this. Available naman to, ano? Kuha mo sa online, tingnan mo yung mga guidelines doon. So, we'll be guided kung paano gawin yung EV charging stations, yung mga requirements niya. Okay, let's move on.
Yeah, when you go for the international standard, IEC 61851. So, ito din yung mga standards sa electric vehicle conductive charging system. Kung paano yung modes, yung communication protocols, kasi meron siyang electronic na nito eh. So, meron din iba na naka-internet na, IoT na siya. May IP address na, monitor na dun sa central monitoring system. So, meron ganyan. So, pwede tayong mag-check dun sa IEC standard. Ito for our power consumption of building type. So, dito tayo sa shopping mall. Ito yung load density niya. Our other commercial buildings nandito na rin, ano? So, may industrial din. Pinakamalaki yung power total demand niya na 5 to 20 megawatt. Pero for shopping mall na 50,000 square meter, 5 hectares, ito yung magiging power requirement natin. Tentative. Estimated, no? 1.5 to 3 megawatt. So this is just a reference. Okay, so ano yung mga major power consumer sa isang commercial building? Ito given naman talaga. Si HVAC system. So si chiller sa cooling tower, kumukuha 40 to 60% of the total load. Si lighting system naman, ayan lang, 10 to 20. Ito yung bumaba ito kasi nag-LED na tayo. And then we have the elevators and escalators na 5 to 15%. Okay. Then meron na rin mga bagong system yan sa elevators, sa escalators. Mapansin nyo, may mga sensors, yung regenerative drive niya. So, mas efficient na rin. So, yun naman talaga ang target ng innovation, efficiency. Ma-electrical siya or ma-mechanical. For our kitchen and food court, we have 10 to 15%. So, nandiyan naman lahat ng mga natin. Kitchen equipment, from refrigerators, dishwashers, nandiyan. So, si restaurant, yun yung mga high load na power panels ang kailangan install natin dyan. Although, 10 to 15% lang siya. Pinakamalaki pa rin sa HVAC. Then we have the IT and security system na 5 to 10%. Now, for the load center, ito yung pinaka-heart ng power supply ng building. In the building, it refers to the central distribution point for electrical power. It is where incoming electricity is received, managed, and distributed to different parts of the building. So, nandyan si main panel board, yung switchgear natin, tsaka si transformer. Okay? Ito, ano lang to? Sample ng riser diagram ng isang commercial building. Hindi nyo na makita, masyadong maliit. Meron naman tayong blow up nito dun sa load center. Okay, ito, isang scheme ng riser diagram. Dun ito sa electromechanical building, substation natin. So you can see here na from the primary protection, meron lang siya isang transformer, then may transfer switch, may ATS siya or MTS, depende sa design nyo, then isang generator. For 80 volts system ito yung dating ginagamit talaga sa commercial buildings. For 80 then, i-step down niya para naman sa mga general lighting and power to 230 volts. So ito, may scheme ito na malaking transformer for the dry type. Meron din itong per EE room na lagyan ng dry type to distribute para multiple dry type siya to serve the general lighting and power. Pero yung pinaka-main transformer niya is for 80 volts. Isang scheme lang naman ito. We have another scheme, dalawang transformer. So this time, we employ the 400 volt system dito, dalawang switch gear, may genset din per
per switchgear. And then meron nga lang siyang tie CB, tie circuit breaker, na naka-electrical interlock and mechanical interlock. So hindi mo siya basta-basta ma-on pag hindi mo ma-meet yung parameters dito na dapat hindi naka-on mo na yung kabila kasi baka magsalubong yung supply. Either kung naka-normal ka o naka-emergency power. So talagang protected to. Pag pumalpak si electrical interlock, meron pa mechanical interlock ito. May mga kable sa likod to eh. So hindi mo talaga ma-on. Kaya ang mas flexible ito kasi you can transfer the load from either source kung magka-problema ka sa halimbawa sa ATS mo or dito sa transformer mismo or doon mismo sa primary na protection, pag nagka-problema ka, pwede kang lumipat sa kabila through this tie CB. Another scheme, pag talagang malaking load na, no? So you need to have 3 transformers. Ito, same setup lang naman to kanina. 3 transformer lang, kaya 3 genset. And then meron ding naka-tie CB. And then naka-distribute na yung mga loads. And this time, example dito, naka-separate sa HVAC, sa tenant, sa saka sa general lighting. Nagamit ito, sa amin, nagamit namin siya kasi nung nag-opening yung mall, hindi pa naman full load. Konti pa lang yung tenants na nag-open. So, hindi mo on lahat yan. On mo lang yung isang transformer. Kung kaya naman ng load, distribute mo sa ibang switchgear through the tie CB. So, nakasave ka. Then, pag lumaki na yung load mo, add ka naman ng isang transformer, off mo na yung tie CB. So, mas flexible siya. Actually, mas flexible. So, to enhance further this scheme, yan natin. Yung kanina na 2 transformer, may 2 genset naman, pero this time naka-synchronizing panel na yung genset. So, another upgrade siya, no? So, instead na individual genset siya per switchgear, naka-synchronizing panel. So, depende sa load ngayon. Kung gaano kalaki yung load requirement, the genset will operate. Either siya lang, isa lang, o 2, depende na. So, naka-synchronize naman siya. So, i-invest ka lang dito kasi medyo mahal din yung synchronizing panel. So, another investment lang yan dyan. Then, for the 3 transformers with the gensets na naka-synchronize, another scheme lang naman ito. Pwedeng gawin. On the primary side, napansin nyo, single lang yung load, yung supply natin. Kasi nga, si distribution utility mismo, si DU, sa inyo si Meralco dito sa Davao Light, nagkakaroon na rin sila ng looping sa kanilang system. So no need for us to do that on our side. Kasi sila mismo, pinoprotektahan din nila yung reliability nila. So talagang naglo-loop yan sila. Pag nakaproblema yung kabilang substation, meron na yan silang mga transfer switch, nalilipat lang nila sa kabilang station. Kaya yung for urban areas, talagang yung power supply on the primary side, handled na yan ng DU, yung reliability. Kaya tayo dito sa load side, on our part, si genset, yung backup system naman yung ginagawa natin ng paraan na ma-extend, ma-enhance yung reliability niya at saka flexibility. Kaya nakakaroon ng different schemes for the genset with the aid of the tie CD. Okay? So yung mga switch gears naman na ginagamit ngayon, matagal na ginagamit si Unities, no? Low voltage switch gear. Nag-evolve nga lang. So mapapansin nyo ngayon, mas digital na. And then pwede na rin i-control remotely through the internet. Pwede na rin lagyan siya ng mga internet connection. Meron ka na lang remote monitoring. Pwede naman sa cellphone. So, depende na sa integration mo dito. Pag BMS mo, so naka-bus, naka-BMS, no? Billing automation, pwede lang i-integrate dito. So, ito na yung mga modern design. Kaya you can employ yung mga fixed type breakers or mga draw out. Mas convenient, mas mahal nga lang yung initial cost, pero mas efficient na siya. Okay?
Yeah, for the transformer, itong ginagamit natin yung pad mounted na oil immerse. Ito talaga ang usual na ginagamit. So, although ngayon, meron na rin isang klase na ginagamit, itong cast resin type. So, paano ito? Nagamit ko na ito for sa mga ilang mall. Tatlong mall na gamitan ko ng dry type na transformer to cast resin pad mounted pa rin na mga 1 MVA capacity. So wala na siyang oil. So the same rating siya with the transformer, oil immerse transformer. Yun nga lang, yung insulation nito naka-cast resin na siya. Yung isa naka-oil immerse. No? So yung cooling method nito, either natural air lang siya or forced air. May mga blowers. Yung kabila naman, natural oil, di ba? Yung transformer oil. Yan yung pinagkaiba nila. In terms of maintenance, wala na masyadong maintenance. Low maintenance itong yung cast resin. Babantayan mo lang dito yung blowers niya. Yung mga exhaust blowers saka yung temperature sensor. Kasi automatic yung nag-on pag uminit siya. May temperature sensor siya sa gilid, dun sa winding. Kung ma-meet niya, makuha niya yung naka-preset na temperature under yung mga blowers. Pag bumaba naman temperature, mag-off. So yun yung tinitingnan dito para properly hindi mag-overheat itong cast resin. So in terms of fire safety, wala masyadong no risk dito kasi wala kang oil leak dun sa walang flammable. Sa efficiency, slightly slower lang naman itong yung cast resin. Si oil immerse kasi matagal na yung technology niya kaya mas higher yung efficiency niya. In terms of durability naman, mas durable ito kasi resistant siya to moisture and pollutants. So good for harsh environment itong cast resin na pad mounted. Yun nga lang, mas mabigat siya kaysa mga oil immerse. So yun yung mga pinagkaiba sa pad mounted na cast resin transformer and oil immerse transformer na ginagamit natin sa large commercial buildings. Now we go for the illumination. What are the things to consider? Ito, basic naman ito. So may reflected ceiling plan ka, kailangan mo, yung type of room, yung luminaires na gagamitin, other things to consider. Although sa ngayon, marami namang applications na pwedeng gamitin for illumination. So, nandyan nga, sikat na si Dialax. Pwede mong gamitin. Marami naman. Meron din yung sa mga connected nga sa brand, may Relax, may Calculax. Depende. Pero importante alam natin yung basic nito. We do our basic muna and then we go to the apps. Mas madali natin gamitin yun. Kasi magiging tama yung input natin doon Kasi alam natin kung paano siya gawin. This table naman, ito yung from IES, Illuminating Engineering Society. Ito yung nakikita dito yung lux level per location. And then yung required lighting density. Halimbawa, ito, kuha tayo dito for fitting room. Ang requirement niya is 300 lux. And then yung lighting power density is dapat nasa 6.5 lang watts per square meter. So pag check mo yung ginawa mo, check mo dito sa table na to kung pasok ka dito. So you are compliant to LEED pag pumasok ka dito sa table na to. Okay, sample lang ng tabulation. Okay, so you have the location, the dimension, the required illumination, anong klaseng luminaire, and then yung power density, compare mo dun sa LED, allowed lighting density kung pasok yung design mo. Sample lang yan.
So although dun sa mga applications, the software, the apps, lahat naman mabilis na gawin to eh. I-generate mo lahat to. Pag i-input lang naman ang problema dun pag hindi mo kabisado. Okay? We go to the mall power provision. So as explained kanina, medyo tricky dito eh. Pag tiningnan mo yung floor plan ng mall pag binigay sa iyo. Yung mga restaurant, mapapansin nyo, nasa gilid yan sila. May sarili silang entrada, may sarili silang door outside sa mall. Ang purpose niyan, para makapag-operate sila ng sarili nila before and after mall hours. So they can open early in the morning to serve breakfast and operate late in the evening para naman dun sa mga sa gabi yung masyal. So paano yan? So yung mga ganung setup, mas malaki yung power requirement nila. Kasi nga required sila ng sarili nilang air conditioning system. Hindi sila magtatap sa centralized chiller ng so they will provide their own aircon system. They will provide their own exhaust system. So malaki yung load requirement ng mga restaurant na mag-ooperate na independent beyond and before and beyond the mall hours. So yun yung mga titingnan natin kung paano siya abangan. Ma-coordinate naman natin yan sa end user ng mall. So ito, power allocation, standard for tenants. So sa mga non-food and beverages commercial, you can peg at 200 to 250 VA per square meter. Now, so magamit mo to during dun sa preliminary para makuha mo initially yung mga transformer rating mo. Kasi may floor plan ka na, may floor area ka in terms of square meter. You can do this. So may ballpark figure ka dun sa magiging transformer na kailangan using this power allocation. Okay. Now we go to the metering schemes. Maraming metering scheme for mall, ano? Of course, sa landlord, meron talaga siyang metro from the DU. And then magkakaroon ng mga submeters for the tenants. Yan, ganoon naman talaga ang sistema. Meron ding naka-flat rate. So sino-sino yung naka-flat rate? Yung mga kiosk na maliliit, food stalls, pop-up shops. Di mo nalalagyan ng wala ng metro sila. Naka-flat rate na lang sila. Kasi palipat-lipat yan eh. So kung saan lang yung may provision, doon lang yan sila sa laksa. So wala ng metro, naka-flat rate sila. Meron din naka-prepaid metering. So ito, marami nang gumagamit din ito. Nauuso to kasi doon maraming conflict, maraming argument doon sa pag nag-bill na si mall, magre-reklamo yung tenant, ba't malaki, ba't ganyan. So ito yung one way of yung concern na yan, naka-prepaid sila. So may gumagamit na rin ito sa mga malls. Yeah, sa mall kanina, 'di ba, meron tayong normal power tsaka genset power. Or kung meron kang solar, sa renewable solar mo, meron ka ring dapat separate meter doon. So paano siya ngayon? Kasi yung normal power, pag binili mo sa DU, ito yung, say for example, 10 pesos. Pag nag-genset ka, talaga sigurado malaki ang magiging rate mo kumpara to the connected ka sa DU. So separate rate yung emergency power. So paano siya ginagawa? So conventional way, long time ago, dalawang metro. Separate meter for normal power, tsaka separate meter for the emergency power. Separate feeder pa siya.
So, naging solution ngayon, meron ng integrated dual source metering. So, pag meron lang siyang additional wire dyan na parang sensing niya na pag meron siyang source, yung wire na yun connected dun sa meter. Pag na-sense niya na may voltahe yun, so ibabasahin niya as normal power yung pumapasok. So dun niya sa normal power i-reading kasi naka-dual source integrated na yung metro na yan. Pag nawala yung supply na yun, meaning nag-brown out, so walang voltahe yung line na yun, so yung metro mismo may power kasi may genset Mandarin genset. So isi-sense niya na ano siya, genset power siya. So doon naman siya sa kabila magre-record. So in that way, masiseparate ng building owner yung charging niya sa normal power and sa backup power niya sa genset. So meron na siyang solution. And then another metering dito is yung yun nga, sa solar net metering. So kung may solar system yung design natin, ilalagay ng rooftop solar PV system, so meron din yung sariling metro. Okay? Yan yung sa different types ng metering natin. And then yung paano din ginagawa. So this time meron din siyang mga advanced metering innovations, so mga smart meters na nilalagay natin. So real-time monitoring, IoT based, no? So Internet of Things, no? IoT based platforms. So kahit saan ka pwede mo mabasa. Depende na sa authority na bibigay sa iyo, yung access na bibigay sa iyo. May different levels yan kung paano mo ma-access yan. So pwede siyang integrated, pwedeng wireless, naka-integrate sa BMS or sa BMS, no, naka-AI na siya, talagang mabilis ang innovation nito ngayon. In this coming years, talagang mas marami pang innovation sa metering system. Depende nga lang sa budget, although pag talagang marami na, bumababa naman yung costing. So, magiging positive sa atin yun para magamit din natin. Yeah, ito. I-connect ko lang to yung Republic Act ng 11285. So, known as Energy Efficiency Conservation Act. So, si DOE ngayon, very active na. No? So, ito, in-implement na nila itong mandatory energy efficiency policies. Kailan ba? 3 weeks ago. So, na-invite kami ng DOE para dun sa briefing nila sa mga designated establishments. So, para dun sa mga CEA, Certified Energy Auditors, mga CM ng building, Certified Energy Managers, magsasubmit na sila online kung ano yung building nila, kung sila yung mga CM doon. Magre-register sila online sa DOE, then doon nila isasubmit yung reports with regards to the energy consumption ng building nila. Kaya dun sa design pa lang natin, sa designer, kung pwede nating malagyan ng metro yung mga different utilities natin. Halimbawa, yung sa back of the office, si admin, si elevators, escalators, ma-separate natin yung metro nila. Kasi dun sa report, merong kung mas marami, kung hiwa-hiwalay mo siya, mas okay. Kasi pag nag-submit ka pag in-analyze mo yung system mo, mas madali pag meron kang reference ng mga readings sa different areas. Makikita mo doon na itong area na to, ito yung mataas konsumo, ito yung efficient area kasi mababa. Yan, ito kailangan i-correct kasi mataas palagi. So, meron kang basis for your energy efficiency and conservation plan. Ipopropose mo rin sa owner. So, ikaw as the facility manager, facility engineers, mas madali sa iyo ngayon kasi naka-ready na yung mga monitoring mo, mga data gathering tools mo nandun na, integrated na sa design. So on our part sa design muna, pwede natin integrate yan kasama. We will be compliant with this RA 11285. Okay, for our electrical calculations, si fire pump, yeah,
talagang dapat meron man. Fire pump and jockey pump. Yan natin muna. Yeah, laging dalawa yan. Si fire pump may laging partner na jockey pump. Si jockey pump is the pressure maintaining pump. So kung merong bumaba yung pressure, kung nag-bleed tayo doon sa isang side or nag-test, kasi may mga testing point yan, so da-drop yung pressure na to prevent na umandar si fire pump kasi malaking horsepower nga si fire pump. So to prevent that, si jockey pump na muna aandar. No? Automatically set. Not unless gusto mo talagang pandarin si fire pump, pwede naman dun sa controller. So pressure maintaining pump, si jockey pump. Now we have to comply with all the requirements, no? Meron naman to sa PEC natin or gusto mo pa ng international standards, marami din. Pero dito pa lang sa code natin, pwede naman nating maging reference, no? Yung voltage drop requirement, nandun naman yan. Yung separation ng enclosure for the fire pump, nandun. Yung transfer switch, dapat within the room ng fire pump, kung saan yung fire pump, nandun din siya. And then connected siya sa backup power. And then yung mga cables niya, fire rated. So nandun lahat naman yung requirements. So balikan lang natin yun for the installation of the fire pump. Then we do also our voltage drop. No? So alam natin, malapad eh. Large commercial nga siya eh. So voltage drop dito is a concern. So I have to maintain the 3%, no? Dun sa branch. And then the 5% from the branch kasama na yung main feeder, no? Down to up to the farthest load. So, balikan lang natin yan. Now, for the grounding system, so kailangan ito, meron tayong equipment grounding and then dun sa building structure grounding. Iba pa yung neutral kung naka-Y tayo, naka 400 volt system, naka-Y, iba pa yung neutral dun sa equipment grounding. So laging ni-lecture naman ni Sir Jaime yan. Okay, so equipment grounding naman, di ba, naka-ano lang talaga siya. Wala siyang voltahe during normal operation. Magkakaroon lang siya pag may fault. So, yeah, to trip the protection. Kaya laging dapat meron ito. Meron nga sa mga maliliit na buildings, how much more for our large commercial building. So wala namang problema how to size on this kasi nakatabulate na to. Nasa code naman natin. Check mo lang doon. So kung paano, kung gaano kalaki yung breaker mo, nandito na yung size ng equipment grounding mo. Copper ka man or copper aluminum, nandyan na siya. For building structure, so ngayon marami na mga building natin bakal na rin. So mas madali na siyang i-connect. So meron din siyang mga requirements doon kung paano natin i-connect yung building structure to the ground. Yan. Kailangan natin integrate yan. Yan, sample lang ito. So yung from your grounding rod, may requirements. So yung grounding jumper, paano ang connection, check nyo lang yan. So basta isa siya sa mga requirement natin. Another requirement for the building, ito namang lightning protection system. So sa ngayon, ito na talaga ang ginagamit, the early streamer emission, so the ESC system. So this is an advanced type of lightning rod that enhances the natural upward streamer process. No? Attract, capture lightning strikes before it hit a nearby structure. So ito na yung modern na lightning arrestor system natin na ginagamit sa mall. So meron siyang radius of protection na naka-tabulate yan. Tingnan natin mamaya. So anong components niya? First, yung ESC air terminal. So may different design. Nilalagay ito sa pinakamataas na portion. Same with the conventional air terminal dati. Meron din siyang down conductors
Pwede copper, pwede aluminum, pero minimize lang yung mga bends to reduce yung resistance kasi dapat direct to the ground siya, lesser resistance. Then the grounding rods na ginagamit natin at less than 10 ohms na reading na pag kinonect natin siya. And then we have the lightning counters also. Importante yung lightning counters kasi nga natatrack natin yung activity, no? Kung talagang nakita natin na maraming kidlat. Tapos tingnan natin yung counter, wala naman pala. So baka may problema. Hindi niya na-account. Then can check also the effectiveness, no? Kung talagang functioning properly. And then pwede ka rin mag-maintenance planning kasi nakikita mo kung gaano kadalas yung strike dun sa counters. Data logging, so nandun din. So napaka-importante na meron kang lightning counters integrated na dun sa lightning protection system mo. So meron itong si lightning protection, meron siyang different radius of protection. Meron siyang 35 meters, depende sa kukunin mo. May 80, may 105 meters. So kung masyadong malapad, gawa kang dalawa, i-layout mo na yung radius niya to cover the entire building. So AESC type ang ginagamit natin. Lightning protection. Yeah. So kailangan mo rin to, fault calculation. So marami namang seminars nito. So for every building, required naman na. So the fault calculation system natin. You do your impedance diagram, yung single line diagram mo, indicate mo yung mga fault points, then you compute. Marami din ng mga software ngayon available for this task. May SQL, may ETAP. Yun nga lang, dapat alam mo talaga yung basic nito kasi pag in-encode mo doon, tama yung lalabas. Tsaka pag kinounter-check mo, pwede mo ma-counter-check muna manually. Pag na-set up mo na, tuloy-tuloy na, pwede ka na dun sa software. So, establish mo lang talaga yung basic na fault calculation. Another requirement for the building electrical system design. Ito, sample tabulation lang. No, kung ano yung system mo, mga kable, the impedance, X over R ratio, the XR values, no? So, tabulations for your reference and then for counter-checking din mo sa software. Ito naman, impedance ng ano to, kable. So, nasa electrical code naman to. Sinama ko lang dito para dun sa mga hindi pa alam, para may reference lang siya. No? So, table 10, 1.19 per 305 meters ito. So, another tabulation ito for naka per unit values na siya. Undergo na ito ng mga computations. Naka-tabulate lang for easy reference. So, kailangan mo rin itong naka-record. Now, for another requirements. Yeah, selective coordination. Isa ito din sa 40 ng kasamahan namin dito. Nagle-lecture din siya nito. I think nakapag-lecture na rin siya sa inyo. So, daanan lang natin. What natin kailangan ito. So, selective coordination is setting up of your protective device with the intention of isolating the downstream fault through tripping of its protective device and to avoid affecting other loads during fault. Okay, so with the proper coordinating, the branch circuit breaker should trip first before the main breaker. So yun dapat ano. So na-experience ko to nung ano pa ako, no, bagong graduate ako, bagong setup, nag-commission kami ng breaker. Pag on pa lang, titrip na yung main breaker. So hindi pala nakaset yun from the factory, naka-minimum lahat ng button niya. So, hindi ko pa alam dati yun. So, ito, importante selective coordination. Yung pala purpose. Or in the transformer protection naman, the secondary breaker should trip first before the upstream fuse starts to melt. And then, this is being done through the use of TCC.
lifetime current curve, the protective device, by fuse or by breaker. Okay? So another ano yan eh, another consideration. Now for other computations na kailangan mo, kung talagang malaki na, you have the arc flash computation para makita mo arcing current, yung incident energy, flash protection boundary, saka yung flash protective equipment category na kailangan mo dun sa substation mo. So mag-arc flash computation ka rin. And then you do the harmonics, the presence of harmonics in electrical systems. So magiging distorted yung current and voltage mo. So there are several mitigating plans or strategies kung may problema ka sa harmonics. So this is pwede mong itap yung mga expert sa harmonics para makorek yung pag meron ka dun sa system mo. And then with the overall, tapos mo na lahat, you have to go back, check on the economic side of the design. Kasi una, check mo kung comply mo yung TUR. Tapos ikaw na yung gagawa ng scheme mo. Tapos pag binalikan mo, on the economic side, tingnan mo, oops, napaka mahal pala. Baka pwedeng mayroong adjustment or pwedeng gawing another scheme na pumasok tayo dun sa standard na mas economical naman yung design natin. Pwede rin ganun. Or yung sky's the limit. Lagay mo lahat ng dyan, sophisticated na technology. Depende sa owner. Ilagay natin. So, ganun yung magiging sistema dun sa design. Okay, I think that is my last slide. So, I'd just like to share this from Dalai Lama. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality. Kasi nga yung shineran mo, i-share din siya. So, yung knowledge natin i-retain dito. And then, knowledge grows when shared. Kasi nga, mag-innovate ka, mag-aaral ka, bago mo share. So, I hope I was able to impart something sa inyo lahat. I'd like to thank you for inviting me. Thank you very much, everyone. From Sir Clodoaldo Alfuente, nag-ask siya ng kitchen hood. Sir Alfuente, can you please clarify this question po? What would you like to ask Gov about this kitchen hood? Pwede po kayo mag-unmute? Kitchen hood. Kitchen hood, yes sir. Yun ang tanong niya sir eh. Bale, Okay. inano niya yun nung time ng allocation sa tenant. Okay. Hindi ko na rin makita dito sa chat. Sir, wait lang sir. Sir Alfuente, can you please unmute po sir para po ma-clarify po tong question? What do you mean by this question po? Excuse po. Parang hold po sa kitchen. Yun yata ang ibig niyang sabihin. Yun ang po. So kung hello po. Hold po. Parang mayroong blower kasi minsan yung yung sa kitchen. Okay. Ay mamaya ka sa Yes. computation. Yun ang ibig niya sabihin. Yun ang po. Okay po. Okay. Usually, pag mga sa food tenants, meron niya mga kitchen hood, So may mga blowers din yan. So depende sa scheme ng mechanical engineers kasi hindi pwedeng kanya-kanya silang kabit ng blowers without the main blower. Kasi nga, pag wala kang main blower doon, may common ka na duct. Pag nagpa-andar yung isa, tapos yung isa hindi naka-andar, yung kabilang tenant, doon lalabas. Kasi yung pinaka-exhaust duct mo, malayo pa yan eh. So kung saan nun malapit lalabas yung exhaust, nandun lang yan. Kaya meron pa yung main blower sa labas. And then yung tenants niyan, i-require ng mga sariling blowers na may mga dampers. Pero yung sa tenant naman na blowers na nakakonect dun sa centralized, maliliit lang yan. Yung horsepower rating niyan, maliliit lang. Pero required nila na mga explosion proof. Kasi nababad yan sa oil eh. So yan ang minsan na cause ng sunog. Pero with regards to the power allocation, maliit lang na mga motors. Sir, good afternoon. Afternoon. Excuse po. Manny Cabrega po. Aba,
Pero tanong ko lang sa mga tenant kasi, minsan kasi future load, wala pa silang mga tenant. So, ang pinoprovide minsan natin, parang 100 lang yata, 100 ampere, if Mhm. I'm not mistaken, doon sa bawat tenant. So, kung lalabis po doon, nabanggit nyo na bahala na ang tenant na mag-provide ng panibagong supply para doon or feeder whatsoever. Tama Yes, po ba? apo. Kaya ang mga big malls, yung mga bihasa na talaga sa tenant scheme, sa leasing, yung binanggit ko kanina na construction guidelines, pag pumasok na yung tenant dyan, kasama sa pipirmahan nila yung construction guidelines na nag-agree ka doon na you have to comply with these construction guidelines. Nandun na yung upgrading ng tenant power provision, charge to tenant once nag-exceed ka doon sa standard provision ng mall. So sa experience namin talagang parang naging normal na sa mga big tenants din. Pero paano yung sa distribution panel natin, kung ang provide lang natin halimbawa paano ang spare no is 50 as 50% or ano? Kasi kung i-accommodate natin yung ganung tataas ang rating nila based dun sa 100 ampere lang ang ating na provision, yung spare ba natin, gaano kalaki dapat ang ating spare dun sa mga panel board? Yeah. Kaya kanina, yung sabi ko na mag-spare ka dun sa DP. Pero you have to analyze dun sa floor plan mismo na tinitingnan ko na magiging possible siya na maging food tenant that will operate independently. You have to project na talagang mag-upgrade yan sila. Supposed to be, ito kasi economic side on the pagtitipid on the side of the mall. Supposed to be, you can allot na malaki na doon sa area na yun. But the mall will not invest. Kasi hindi pa sila sigurado kailan darating yung tenant dyan na malaki. So to be prudent doon sa design na yan, papalagyan lang ng nila ng basic lang na abang, kaya sinasabi mo 100 amps lang. So magiging account na nung tenant yon. Pero dun sa DP mo, lalagyan mo na ng spare. Okay Depende po. dun sa projection. Okay po. Okay? Isa pa po. Isa pa. Yung po bang di ba meron tayo doon sa switchgear natin yung mga tiebreaker ba yun? O yung Okay. just in case na halimbawa nagkaroon ng problema yung isang side, pwede nating i-close yung breaker Oo. using mechanical and electrical connection. Ano po? Yung po bang bus bar nun is computed na nun sa lahat ng total load na niya? Yeah. Just in case na magkasabay-sabay. Yung design distribution mo, dapat nakabalanse din. Na pag nag-distribute ka sa kabila, alam mo nakakayanin ng load ng kabila. Aha. So yung Yeah, pwede mong i-design na naka 50-50, tapos i-design mo na yung bus bar na ready na siya to receive current from other side. so yung mga medyo skills malaki-laki na talaga. Yes. Medyo magastos na yon, ano po? Sama mo na. Pero yun nga lang, to increase yung reliability sa maintenance, yun yung kapalit niya. Magkapalit na investment. Last na po. Aba. Sir, yung yung dati kasi nung mga panahon pa namin, I'm 60 years old na. So, panahon pa namin yung mga transformer, 480 240, gumagamit pa kami ng dry type. So ngayon, itong mga nasa 20 something na, 27, mga nagsisimula na yung 380, 400 volts to line to ground na 220. Ano po ba ang trend natin ngayon? Ito na po ba yung 400, 230 na line to ground na? Yeah, sa ngayon talaga, mostly pag malalaki na yung capacity, ginagamitan na talaga ng 400 volt system, no, na naka-Y na siya.
So line to neutral siya. 230 volts to 2230. So pag line to line ka, 400 volts for your big equipments. So na-eliminate mo na yung dry type, na-eliminate mo yung sa mga circuit breakers mo sa single phase, one pole na lang, no? So na-eliminate mo siya. There is a certain capacity, ano? Hindi ko lang sigurado ngayon na talagang magiging efficient na yung 400 volt system na Y system. For commercial na big loads, talagang pasok na yun. Sa mga alanganin na system, baka mas maging mura pag mag 230 volt system ka na 3-phase. Merong mga ganyang pag-aaral. Kaya titingnan din. Baka Meron pa po- masyadong maliit tapos mag 400 ka, hindi rin practical na ganyan. Meron pa po ba nagpapadesign ng bagong design ngayon na sa 480? Depende din sa operation, ano? Bihira na lang. Meron Bihira. lang mga special requirement na kung gusto nila 480, magda-dry type na lang. Pero talagang bihira. The 400 system ang talagang ano na. Okay. Sige po, thank you very much po. Welcome. Gov, for ano naman po, reading from the chat box, so meron tayong dalawang magkaugnay na questions po. So unahin ko muna yung isa. From Sir RJ Junto. What is the demand factor in restaurant and food court? Okay. Himayin mo na kasi yan. Yung mga demand factors natin, tingnan nyo din sa code, di ba meron doon mga sa heating equipment, meron naman sariling doon, mga demand factors. Hindi mo siya pwedeng buuin. So, halimbawa, yung mga ranges na nandun, doon mo pagbasihan, and then total mo na lang. Hindi mo siya pwedeng i-bulk na demand factor gamitin mo. Kasi pag sinabi mong restaurant, combination of loads, si lighting dyan, kasi baliktad yan sa residential eh. For commercial areas, ang lighting natin naging continuous load. Sa residential, non-continuous ang lighting, di ba? Tama So, po. Kaya hindi dapat, 100% po. yeah, sa aircon, naka 100% palagi. So, dun sa mga equipment ng kitchen, dun kami mga demand factor. So, himay-himayin mo siya para mas accurate. Okay po. Thank you po dun, sir. Next po, regarding ulit sa demand factor from EBL Engineering Services. What typical demand factor for sizing of main feeder, circuit breaker, and transformer rating for moles? Yeah, okay. For ganun din, ano? Balikan mo na lang yung sa basic na kung alin yung mga demand factors na applicable. Hindi mo po siya yung pwedeng i-bulk. Meron lang tayong specific na demand factor na pwedeng gamitin for feeders pag naging for residential. Mga condo, yung sa riser, sa bus duct, meron kasi doon sa code natin. Pwede kang gumamit doon. Depende sa ilang units na connect doon. Say, for example, 44 units sa isang feeder, meron siyang certain demand factor doon na around 24%, 30%, ganun. So, meron naman tayo doon sa table. Yun lang, balikan nyo. Makikita nyo doon. And then doon sa paggawa nyo ng design analysis, bago nyo na himay, mag-design analysis ka naman total mo naman yun. Makikita mo doon yung difference pag nag-load schedule ka. Iba yung lalabas kasi sa load schedule versus doon sa design analysis mo. Doon mo na magagamit yung i-ratio mo na lang. Makakompute mo, makuha mo yung demand factor doon na i-apply mo doon sa main feeder. So, sa pinaka-main lang. Okay, sir. Okay, go. Thank you po. For the next question po sa chat box natin from Sir Benjo Kayabyab. Sir, saan ba usually ginagamit ang SF6? At ito po ba ay bihira na lang ginagamit sa kasalukuyan? Thanks. Hindi na ako masyadong familiar sa SF6, ano? Yeah, kasi usually sa mall, encounter ko yung mga vacuum circuit breaker for the medium voltage. And then dito sa low voltage, mga ACB na bihira na yung SF6. Hindi ko masyadong na. Elaborate. Okay. Sige, go. Ito, go. Related pa rin dun sa ating demand factor kanina. So from Sir John Abenard D. Perez.
How about small to medium commercial, engineer? Applicable pa rin ba as one demand factor? Yeah, small and medium commercial. Yeah, kaya malito lang tayo. Balik lang tayo dun sa, sabi ko kanina, yung mag-design analysis ka, kasi nandun nga, nahiwalayan mo yung continuous load and non-continuous load. And then sa baba, pwede mo rin ilagay yung mga demand factor kung may mga kitchen equipment ka, may elevators na marami. Kasi may mga demand factor yan pag mga marami yan na nandun naman sa code. So pag total mo, compare mo dun sa ginawa mo mga load schedule na individual, you see the difference, pwede mo i-apply yung demand factor dun. Yun ang lalabas. Salamat daw po, sabi ni Sir Perez po sa pagsagot sa tanong. Okay, welcome. Ito sir, meron pong pahabol ulit si Sir Cloaldo Alfuente. Kailan po gagamit ng FAHU regarding sa mitigation of heating in electric rooms, lalo na kung nasaan yung transformer na resin type? Kailan namin consider ang natural air lang sa mga transformer rooms? Salamat po, engineer. Yeah, meron kasing depende yan sa environment, no? Sa inyo, sa area nyo. Kasi may mga areas na medyo rural pa, and then yung airflow ng hangin talagang continuous. So you can employ the natural air. Pero inaano pa yan sa supplier mismo. Pinapacheck pa kung okay lang ba dun sa performance ng cast resin. Kung kaya niyang i-dissipate yung heat na mapoproduce ng transformer. So far, sa mga nagawa ko, naka-force air pa kami. Meron talaga silang nilalagay na ano. Kasi naman, naka-sensor naman siya eh. If no need to force air then, so magkakaroon lang ng ano, under lang siya. So kung kaya pa naman ng normal airflow sa environment, hindi naman na-under yung blower. So for safe configuration, talaga nilalagyan nila ng blower na naka-sensor naman. So yun na yung setup. Yes, sir. Gop, ito may comment sa chat box. SF6 or GCB is used for high voltage, usually transmission substation from 69 kV to 400 kV and up. Okay. Nag-feedback lang siya dun sa question Yes, ko. yes, Thank yes. you. Ito Yeah, po. may mga specialized dun sa mga primary lines. Yes, yes po. Opo. Yeah. Ito, Gop, may question ulit si EBL Engineering Services. Ano naman, tungkol naman sa harmonics. So how to consider harmonic analysis if you have no exact load data for harmonic current during design stage? Yeah, usually Yan. si harmonic kasi lumalabas lang yan during actual na. Kaya yung mga parameters ay yung mga tools na ginagamit dyan nung nag-ooperate na yung system. Kasi dun sa, tama nga, wala ka namang reference na data during the design stage. Kaya yung harmonic study, dun sa actual na siya. Halimbawa, yung isang mall naglagay na ng call center sa taas niya. So marami ng equipment doon na electronics. Tapos biglang nagbago yung performance ng electrical system mo. So nagsususpect ka ng harmonic. So you call the experts on harmonics, so maglalagay yan ng mga equipments to test dun sa power quality mo, kung yun ba talaga. So ganun ang magiging sistema dun sa harmonics analysis. Okay, Gov. May ano pala, Gov, may sumingit pala kanina dun sa ano natin. Meron na comment ulit dun sa ating SF6 kanina. So, hello engineer. Based po sa knowledge ko, sa mga high voltage or EHV substations po, present pa rin po si SF6. Example, si NGCP substations as far as I can remember po, from Engineer Macaraig. Okay. Thank you for sharing. Ito po, may mga tanong. Ito. Pwede po ba dumaan ang common building wire sa cable trays for cost cutting? Nako.
Yan. Lanuan siguro natin yan. Ay, sorry po. Ano pala, buuin ko yung question, sorry. From Frederick Dolorso of IIE Summer Chapter. In terms po sa raceways, ano po ba ang common practice sa malls for horizontal runs? And then, ito na po yung sinabi niya. Pwede po ba dumaan ang common building wires sa cable trays for cost cutting? Ng common building wires. So, sa mall talaga naka-conduit. Bihira nagki-cable tray. Ang cable tray lang sa mall yung nasa main cable tray, yung main feeder na controlled ng ano. Halimbawa dun sa switchgear, papunta dun sa may main E-room, naka-cable tray. Malaking wires yun. Pero dun na sa loob ng mall na distribution, naka talaga siya. Wire and conduit. Protection din yun. Kasi pag naglatag ka din ng cable tray, tapos dun sa tenant area, ang security dun, mahirap din. Kaya siya, naka-conduit and wire system. Okay ko. Ito po, bale, ang sunod po na tanong is from Leo Salon. Sabi ni Sir Leo, sa residential/condo building po, di po ba talaga required ang capacitor bank? Capacitor bank kasi as needed. Kung talagang low power factor dun sa area na yun. So far nga dito sa Davao, yung mga switchgear dito, may naka-allocate na cap bank, pero blanco siya. Kasi nga, ang DO dito, sa kanilang side pa lang, kinakorek na nila yung power factor nila. So, Okay po. malinis na. So, Mm. no need. Pero may mga area siguro na kailangan. So, depende din. Sa mga planta, power plants, ano po? Gov na, yun. Meron yun, no? Mga cap bank, Kaya no? kung masyadong mababa yung power factor mo, kailangan may connect. Mm. Ito po, Gov, from Sir Joshua Borja. Good PM po, engineer. As for malls or infrastructures using high wattage, gumagamit din po ba sila ng active power filter for mitigating harmonics? Yan. Filter daw po, kung gumagamit ng filter, active power filter. One way of mitigating yan sa harmonics. So, different schemes talagang ginagamit to mitigate harmonics. So, hindi ko lang sigurado kung wala akong statistics na sa kung anong filter ang ginagamit nila. Ay, Gov, nagpasalamat si Sir Frederick dun sa pag-answer mo dun sa raceway, dun sa sa wiring system kanina. Next question po, Gov, from Sir Cipriano S. Aki Jr. Regarding po sa submeter na prepaid, paano po operation or connection sa feeder line at load? Yeah, yung prepaid kasi, yung meter na mismo yun. So, connected siya, dapat meron siyang internet connection or meron din siyang wired siya doon sa system mismo para makontrol niya yung load niya. So, parang yung cellphone lang din, i-loadan mo, tapos kung na-expire, wawalan ka ng power. Maubos na. Although meron namang warning na ito na lang na iwan sa load mo, you have to reload. Meron namang ganun. So, doon na mismo yun sa Metro. Naka-integrate. Okay po, thank you po dun, Gov. Bale, may comment from Sir Joey Mark Gamayon. Based, pa nito, Gov, tungkol pa nito sa SF6. Based on my experience, ang SF6 circuit breakers ay ginagamit sa mga lugar na mataas ang possibility magkaroon ng moisture, like outdoor, substation, kapag umuulan. Pero kung dry location naman, mostly indoor, VCB kadalasan ginagamit. Yan. Okay. Thank you for sharing. Yes, thank you po dun. Baka may iba pong tanong kay Gov. Sa chat box po, yun po yung huli kong binasa. Ay, tsaka ano pala po, ang wala pong kamatayang kung pwede raw po bang ma-share ang inyong, ang inyong presentation materials. Yun po. Lagi pong tiyatang yun eh. Email ko sa'yo. Yes po. Send mo. Apa. Sige po. Send na lang ng email mo sana sa Yes po. Okay po. Messenger. Gov. Sige po. May humahabol. Came from EBL Engineering Services. For condo project, what is your preferred distribution riser? A bus duct or a branch cable? Yeah, kung in preference, no, the other week yata nag-discuss ako high rise.
bus duct for the condo units kasi nga naman, fixed naman sila eh. Wala masyadong movement dyan. At the same time, this time, ang bus duct meron ng nag-evolve na rin yung pricing niya. Hindi na siya ganun kataas. Meron ng aluminum and then yung insulation niya, naka-cast na rin, cast resin na rin. Ito tulad before na Mylar. Ngayon, mas na rin siya. Mas efficient na rin. Mas mga compact na ang Yung isa lang naman ang negative doon na encounter ko sa bus duct nung nag-install kami, nung may changes sa site. Kasi ni-retrofit yung building, nilagyan ng maraming cross brace at tamaan yung duct route. Hindi naman basta-basta yan mag-reroute yung duct kasi naka-pre-order yan. So yun yung negative dyan pag may mga changes sa site. Pero para internal preference, bus duct na rin ako sa mga condo. Ayun po, ang sagot ni Gov. Bus duct daw po for condo projects. Baka pa po may iba pong tanong? Yun na po yung huli natin binasa sa sa chat box. So din lang po, Gov, sisingit lang po ako kasi medyo po ulit yung tanong, ang remark eh. Kami po kasi nag-release kami ng aming pong attendance kapag natapos na po yung ating question and answer po, na-present na po natin yung certificate po. Doon po kami magbibigay ng certificate of attendance po. Or sorry, ang aming registration po. So, ulitin ko lang po, ngayon lang po kami magbibigay ng registration form natin. Ngayon lang po siya dapat i-accomplish. Hindi kami nagbibigay after this webinar po. Okay po. So, yung mag-register po today, ibibigyan namin naman yung link. Hindi pa po tayo tapos eh. Kung may magtanong pa po, i-accommodate pa rin po natin sila hanggang matapos po yung, wala na pong magtanong sa natin, ibibigay yung link po ng ating attendance. Kasi po, baka po mag-flood yung natin eh. Baka mag-flood yung ating chat box. Baka may magtanong pa dyan matabunan po. So, yun po yung dahilan bakit siya hinuhuli. So, yun din po yung ating pong parang kailangan gawin para makakuha rin tayo ng presentation material ni Gov. Byron. So, you have to complete and accomplish the form mamaya na sa link na ipaprovide ko mamaya. So, yun lang po. Ipopost ko po siya dito sa may chat box mamaya after po natin ng ating webinar kasi nasa Q&A portion pa po tayo. Hindi pa po tayo tapos dito. So, ulitin ko lang po mamaya po ako magpo-post kapag tapos na po si Gov at wala na pong magtanong kayo. Yun po. So, ulitin ko lang po. Mamaya pa ako magpo-post. Wala po kami, ngayon lang po magkakaroon ng attendance. Hindi kami magbibigay ng attendance after this webinar. After this day, hindi kayo mag-open. Kung there's a case na hindi kayo nakapag-register, dapat mag-register kayo. Dapat ngayon lang. Wala kaming way para i-open siya ulit. Kasi may mga nag-request po ng ganun po. So, paulit-ulit ko lang po sabihin sa inyo, ngayon lang po namin bibigay sa allotment na ibibigay namin mamaya. I'll give you 5 minutes po for the attendance mamaya. Okay po. Gov, may tanong po. Sorry po, may lumabas na tanong. So, from the chat box po, basahin ko lang po. I-backread ko lang. Okay po. Kailangan, from Cipriano S. Aki Jr., kailangan din po ba ang capacitor bank sa transformer? Yeah, yun yung gata kanina din. Depende sa Depende sa power factor ng system. Tsaka power quality ng area. So, ano naman yung capacitor? As needed. Okay po. From EBL Engineering Services, so is branch cable allowed in PEC for wiring system? Hindi naman talaga siya nilagay dun sa code, pero ang kasi nito si CPD. So si branch cable na inintroduce niya dito sa Philippines. So wala naman siguro problema doon Kasi nga lang siya, different na nito. Orderin mo na naka-pre-cut na siya. Na naka-branch na siya doon. Ginagawa naman natin to sa yung conventional, yun nga lang, yung conduit and wire system, tatap ka doon sa lalagyan pull box. In-innovate lang naman ito ni supplier. So far wala naman naging problema. Ginamit din dito sa one of the condo dito sa Davao yan. Gov, may reaction, may comment dun sa capacitor bank.
from May Ann Duron. Based on my experience po, mostly large industrial power plant lang ang nag-a-apply ng capacitor banking. Yeah, kasi may pag large industrial, malaking motors doon, Yes, tama po. induction motors doon. So, Correct. dadrop talaga yung Puro laging doon para mapalapit sa sa Yeah. one. Apo. Yeah. Tama po. Thank you po for that. Apo. Okay po. Ayun po. So, I guess sa chat box po, yun na po yung aking muling tanong. Baka po may gusto pong mag-open ng mic para po sa tanong nila na hindi po wala sa chat box. Baka gusto po nilang magtanong. Okay, Gov. I'll give one na lang po na tanong. Pa-open na lang po ng mic kung hindi naman po. Sige sir. Sige po. Yep, Neil De Luna. Yes sir. Just to share also my knowledge for the sizing of the power density in mall. Actually, in mall, you need to classify the load based on the food and non-food. So, in current situation, if you are designing the mall, architects will identify the area. If this is the food area, non-food area, also for the supermarket. But commonly, we are tagging that as food and non-food because there's a difference of power density if you are using the food power density. Normally, the food power density is around 50 BA per square meter. And also for the non-food, that is 15 BA per square meter. It's the normal. Yeah, thank you. Yeah, Sir, thank you po. for sharing. Thank you po. Gov, mukhang wala na po tayong thank you. Wala na po tayong mga tanong po. So, i-present na po namin tong certificate of appreciation po. Share ko lang po. Gov, nakikita na po ba sa screen po? Meron na. Okay na. Okay po.